soldiers of the cross, lift high His royal banner. It must not suffer loss. From victory unto victory, His army shall He lead, till every foe is vanquished, and Christ is Lord indeed. Stand up for Jesus, the trumpet calls away. For to the mighty conflict, in this His glorious day, we that are men now serve Him against unnumbered foes. Let courage rise with danger, and strength to strength oppose. Stand up for Jesus, His strength alone. The arm of flesh will fail you, ye dare not trust your own. Put on the gospel armor, each piece put on with prayer, where duty calls or danger, be never wanting there. Stand up for Jesus, the strife will not be long. The day of noise of battle, the next the victor's song. To Him that overcometh, a crown of shall be. He with the King of glory shall reign eternally. Amen. It is a good thing to give thanks unto the Lord and to sing praises unto thy name, O Most High, to show forth thy loving kindness in the morning and thy faithfulness every night. Upon an instrument of 10 strings, upon the psaltery, upon the harp, with a solemn sound. Tayo po'y magkaroon ng ating pong pansariling panalangin sa ating dakila at makapangyarihang Diyos. O aming Diyos na makapangyarihan sa lahat na tapat at totoo sa amin. Salamat sa umagang ito na binigyan niyo po kaming pagkakataon na mabuhay. Salamat dakilang Diyos na binigyan niyo po kami ng kalakasan na hindi lang po namin magamit sa aming po mga trabaho, negosyo at sa mga gawain namin sa araw-araw, kundi magamit po namin una sa unang araw ng linggong ito sa pagpupuri at pagsamba at paglilingkod sa inyo. It is a good thing to give thanks unto the Lord, sapagkat tunay nga, Panginoon, without you, we cannot do nothing. Salamat, Panginoon, sa iyong pag-antabay. Salamat, dakilang Diyos, sa iyong gabay. Salamat, dakilang Diyos, sa iyong pag-iingat. Salamat maging sa pagkakaloob niyo po ng aming pong pangangailangan sa pang-araw-araw, dakilang Diyos. At sa mga oras na ito, kami po ay nagpapakumbaba, sama-sama pong humingi ng kapatawaran ng aming pong mga nagawang pagkakasala. Hiling po namin na kami po ay linisin niyo ng banal na dugo ng aming pong Panginoong Hesukristo upang kami po ay maging kalugod-lugod at kaaya-aya sa iyong harapan sa aming pong pagsamba sa inyo. Dali niyo po na ligtas at payapa ang mga kapatiran namin.
patungo sa lugar na ito ng bahay-sambahan. At maging mga kapatiran namin ay dalhin niyo po sila, online po sila, na makasama po namin sila sa pag-worship sa inyo. Naumpisahan po namin itong araw na ito ng pagpupuri at pagsamba sa inyo upang sa gayon, ang araw na ito ay matanggap po namin ang mga biyaya at pagpapala na amin po matatanggap sa pamagitan po ng inyong mga salita na amin po mapapakinggan. Maraming pong salamat. Ito ang aming pong panalangin sa dakila at makapangyarihang pangalan ng aming Diyos sa tagapagligtas na si Jesucristo. Amen, amen, amen. Glory be to the Father and to the Son and to the Holy Ghost, as it was in the beginning, it is now and ever shall be, world without end. Amen. Amen. You may all be seated, and we would like to welcome Brother Sam Dizon. So thank God for God's traveling mercy to him going back here in the Philippines. At bigay po natin muli sa ating pong tagapagpaawit si Brother Hans Del Rosario. Tayo po ulit umawit sa ating Panginoon sa hymn 375, Since Jesus Came Into My Heart. Ready, sing. What a wonderful change in my life has been wrought since Jesus came into my heart. I have light in my soul for which long I have sought since Jesus came into my heart. Since Jesus came into my heart. Since Jesus came into my heart, floods of joy o'er my soul like the sea billows roll. Since Jesus came into my heart, I have ceased from my wandering and going astray. Since Jesus came into my heart, and my sins, which were many, are all washed away, since Jesus came into my heart. Since Jesus came into my heart. Since Jesus came into my heart. Floods of joy o'er my soul like the sea billows roll. Since Jesus came into my heart, there's a light in the valley of death now for me. Since Jesus came into my heart, and the gates of the city beyond I can see. Since Jesus came into my heart. Since Jesus came into my heart. Since Jesus came into my heart, floods of joy o'er my soul like the sea billows roll. Since Jesus came into my heart, I shall go there to dwell in that city I know. Since Jesus came into my heart, and I'm happy, so happy as onward I go. Since Jesus came into my heart. Since Jesus came into my heart. Since Jesus came into my heart. Floods of joy o'er my soul like the sea billows roll. Since Jesus came into my heart.
Amen. Purihin po ang Panginoon sa buhay po ng mga ating FBCC Claymen, no? Na sila po ay nagpapagamit na rin po sa Panginoon sa paraan po ng pangunguna sa pagsamba at pagpapaawit, and hopefully and prayerfully na ang iba po mga kalalakihan po ng FBCC Clay will rise up and to be used by God, no, sa ministeryo po ng pagpapaawit at paglilid sa ating pong worship, no. Sapagkat ang pulpito pong ito hindi lang po sa mga adult, no, pati sa mga kalalakihan po ng mga FBCC Clay. Tumayo po tayong lahat at tayo po ay sama-samang magbasa ng salita ng salita ng Diyos sa ating pong tema sa pagtatapos sa buwan na ito ng Marso, Walking in Humility. We heard and learned some things about in the Bible about humility, and we will be reading Proverbs chapter 18. Proverbs chapter 18 verse 12. Pakibuksan po ang ating pong mga Biblia. Yung wala po mga Bibliang dala, hopefully next Sunday ay makapagdala po tayo. Bagaman ganun pa man, ay meron po tayo ditong sa ating pong LED TV, no, na ipopost po na Bible verse, no, sa Proverbs 18 verse 12. Maging mga kapatiran natin who are watching via FB live streaming, join us as we read the Holy Word of God. Let us read it all together. Before destruction, the heart of a man is haughty, and before honor is humility. Pagpalain tayo ng Diyos sa pagkabasa ng kanyang banal na salita. Manatili tayong nakatayo for our pastoral prayer. Tayo po ay manalangin. Sa iyo po, dakilang Diyos, aming amang makapangyarihan sa lahat na nasa langit. Kami po ay nagagalak na nagkatipon-tipon na naman kami dito po sa dakong bahay-sambahan upang itaas ang iyo pong dakilang pangalan at pasalamatan ka sa lahat ng iyo pong ginagawa sa buhay ng bawat isa. Tunay nga po, Panginoon, wala na kaming ibang dapat na pahayagan ng pananambahan na ito kundi sa iyo lamang. Pinatunayan mo sa iyo pong pag-ibig sa amin, sa iyong pagliligtas sa amin, at sa pagtuturo mo sa amin ng iyong mga salita. Kaya Panginoon, kami po ay nagagalak. Lumalapit din kami na humihingi ng kapatawaran sa mga pagkukulang at pagkakasala po namin. Mga bagay na hindi po naging kaaya-aya sa inyong harapan, patawarin niyo po kami. Hugasan niyo po ang aming mga puso at kaisipan ng banal na dugo ni Kristo Jesus, upang sa gayon sa aming pong pananambahan na ito ay lahat ng aming pong gawin ay iyo pong tanggapin, makarating sa iyo pong trono ng biyaya, upang sa gayon kami naman ay makatamo ng pagkapala mula sa iyo. Salamat po dakilang Diyos sa iyo pong pagkilos sa loob ng isang linggo na nagdaan. Salamat po sa programa na nahayag nakalipas na Wednesday, ang aming pong Wednesday Evangelistic Night, na nakasama po namin ang mga magulang ng mga kabataan dito po sa Bethany at ang kala pong mga pamilya. Salamat Lord sa kala pong bukas na desisyon na ikaw ay pakinggan, tanggapin ang iyong mga salita. Nawa ang kanila pong aksyon sa pananampalataya ay magpatuloy po ito. Bagamat ang ilan po sa kanila ay meron na po mga simbahang dinadaluhan na ang basis Panginoon ay rin pong mga salita. Nawa patuloy po magningning ang iyo pong mga pangungusap sa kanila at ang kalang patutuo ay magliwanag din naman sa kalang pong mga mahal sa buhay, kapitbahay na hindi pa mananampalataya. Salamat din Lord sa iyo pong pagkilos sa nagdaan pong UFBW Fellowship, na doon po ay nakasama din ang mga men sa session na yon, sa pagmuna po, pagkilos nyo kay Pastor Ebenezer Nasita. Salamat Lord sa strength na inyo pong ibinigay sa kanya at maging man kay Sister Lloyd Nasita, upang sa gayon ang mga kapatiran ay nakarating na matuto at patuloy mapagtibay, lalo na sa iyo pong mga salita. Na ito po ay kailangan po namin lalong-lalo na sa mga panahon ng pagsubok,
sa mga panahon na minsan ay hindi umaayon sa gusto po namin. Ngunit alam po namin, Panginoon, gaya po yung po mga salita, that all things work together for good to them that love God. Salamat din, Panginoon, sa iyo pong patuloy na proteksyon sa mga paglalakbay ng bawat isa. Mga delegates sa panahon po ng conference o fellowship at magiman mga kapatiran na dito po ang pamilya po ng FBCC. Sa kalapong maayos na paglalakbay, maraming salamat, Panginoon. Sa kabila na may mga banta at digmaan na nagaganap, ay ang iyo pong kamay, ang aming pong pinagkatiwalaan. Salamat, Lord, sa iyo pong pagbigay ng strength at magiman protection kay Brother Sam Dizon na nakasama po namin ngayong araw na ito. Salamat, Lord, sa iyo pong patuloy na pagkilos sa kanya, kalakasan at magiman na siya po'y ginagamit mo doon po sa lugar ng Dubai para po pagtibayin din ang mga kapatiran, ang mga kasamahan na nandoon ngayon from this church. Lord, salamat din po sa patuloy po na mga binibigay mo na tagumpay at mga challenges. Bagamat na may mga ilan, Panginoon, na nandoon ang kabigatan. Pero muli, hindi po dahilan na kami ay manglupaypay, kundi patuloy sa iyo, Panginoon, magtiwala. Kaya kami po ay lubos na nagpapasalamat sa iyo pong pagbibigay ng patuloy na provision that you are God, na siya nagpupuno ng aming pangangailangan. Ano man ang pagbabago sa aming ekonomiya, ang pagtaas ng petrolyo, ang pagtaas ng mga pangkaraniwang bilihin, ay bagamat na ang mundo nandoon ang pag-aalala, takot, kaba. Ngunit kami, Panginoon, patawarin niyo kami kung kami ay nakaranas din ng ganyan, ngunit dapat namin ituon sa inyo na kailanman hindi nyo kami pagkukulangin. Kailangan lang po na magtiwala, hanapin lagi ang iyong pong presensya, ang iyong pagkilos, ang iyong pong mga salita na siya nagbibigay sa amin po ng contentment. Panginoon, kami po ay lumalapit upang idalangin po sa inyo, magiman po ang mga struggles ng aming pong mga kapatiran, especially in their health. We pray, Lord, na nawa ay kanila pong patuloy na ialay sa inyo. Bagamat na kami ay sama-sama na nanalangin, ngunit alam po na yung Panginoon ay ikaw, O Diyos, yung mga bagay na ito, inyo pong pinagkaloob at pinahintulutan, bahagi ng mga trials, mga pagsubok, upang patuloy po tumibay ang kanila pong pananampalataya. Ang mga karamdaman na ito ay dito lamang po yan sa lupa, bagamat dama po ng katawan. Pero meron kami dakilang pag-asa na sa panahon ng pagbabalik ni Kristo, na ang katawan na ito na nabubulok ay papalitan ng katawan na hindi na nabubulok, katawan na mayroong kalawalatian makasama sa iyo pong kaharian sa langit. Kaya dalangin po na yung Panginoon na patuloy niyo pong ingatan at pagtibayin, at lalo na sa mga kaisipan, Panginoon, na mayroon po sa kanila na maaari na doon daman nila ang kalungkutan, panghihinayang. Ngunit ikaw, Panginoon, nagtuturo po sa amin na kailangan po namin i-renew yung mind po namin. Dahil ikaw, O Diyos, ang siyang aming pong kasama. Bagamat si Kristo nakaranas din ng hirap hanggang kamatayan, pero ang sa kanyang puso at kaisipan na ikaw, O Diyos, ang siyang maluwalhati. Nawa sa buhay namin ay gayon din. We pray, Lord, na pagtagumpayan niyo po ang iyo pong mga anak sa mga struggles na ito at magiman sa pangailangan, Panginoon, na patuloy kami po ay magtiwala at i-enjoy po namin na ikaw ang aming Diyos na siyang continuously providing us our needs every day. Salamat, Panginoon, magiman po sa mga darating na mga okasyon ay ikaw, Panginoon, na talaga po nito at tungkulin namin na kami ay patuloy na sumunod at bahagi, Panginoon, ng iyo po mga salita, ang mahayag sa aming po mga puso at magamit kami upang sa gayon maipalaganap, ipahayag sa mga tao na kaila, Panginoon, maunawaan din ang pananampalataya mayroon kami. Dalangin po namin, Panginoon, ang patuloy niyo pong gabay at magiman kalakasan
sa mga anak mo na may mga karamdaman at magiman kay Pastor Nasita, Miss Nasita, sa mga kahinaan meron po sila, lalo na physically, but this day na sila ay patuloy gamitin mo, lalo na sa mga instruction na mula po sa ipong mga salita. Pinupuri namin kayo at pinapasalamatan at patuloy, Panginoon, na magamit ang bawat isa sa amin. Hindi lang doon sa gusto po namin, kundi magiman lahat ay para po sa iyong kaluwalhatian. Kaya ang lahat ng ito, amin pong sama-samang binabalik at pinapasalamatan, pinupuri ang iyong dakilang pangalan, sa pangalan ni Jesus sa kapangyarihan ng Banal na Espiritu. Amen. Amen. Only believe, only believe, all things are possible. Only believe, only believe, only believe, all things are possible. Only believe. Purihin Panginoon, makaupo na po tayong lahat. Salamat sa Diyos na tayo po ay nagkasama-sama po sa ating 4th Sunday sa buwan na ito ng Marso. At tunay nga po, umaga at gabi ay malamig. Kailang pagdating ng tanghali, tiisin po natin, maramdaman po natin ang init. Pero iba po yung init na tayo ay maglingkod sa Panginoon. Salamat sa Diyos na tayo ay nagkasama-sama at muli ay nakapiling po natin ang ibang mga kapatiran, although nung Sunday ay marami rin pong wala sa kanila. At patuloy po natin, panalangin po yung ating pong bansa, ang ating pong ekonomiya, dahil nga po marami nang umaangal, no, sa sitwasyon na mayroon po tayo ngayon. Kaya para po sa ating mga ilang paalala, nalapit na po yung ating family retreat at maging man yung ating Thursday 7 last word. Sa family retreat po natin ay paalala po yung ating mga solicitation letters ay ibalik na po natin mga kapatid para makapag-ready na po yung ating mga committee para po sa ating nalalapit na family retreat. At may nagtanong, Pastor, tuloy pa ba? Kasi malayo yung sa amin tumaas ang pamasahe. God will provide, kapatid. Alam po natin, minsan lang tayo nagtitipon, ito ay para sa Panginoon. Then after yung ating pong Sunday school, yung ating pong mga deacons at mga kapatiran po mga men na kung saan ay involved po sa ating 7 last word, meron po tayong meeting at doon po natin i-distribute yung ating po mga lesson na kung saan ay muli magpaalala. Thursday po, hindi po siya Friday sapagkat meron lang pong changes sa ating pong Holy Week na mga activities. Then atin din pong pag-pray, yung atin pong mga activities this coming Sunday, muli po, dahil po mayroon tayong special event, ay umaga lang po yung ating services. Meron tayong worship service sa morning, then Sunday school at sa hapon po ay wala na. Yung mga kapatiran po natin na nakakasama natin sa hapon ay pinapaalala po natin this coming Sunday, sa morning po kayo dumalo. At yan po ay napakahalaga. Then we are still waiting sa mga ibang kapatiran po na willing to follow the Lord in water baptism. Tuloy pa rin po yung ating mga family, baptismal class. Kaya magsabi po kayo sa amin para sa gayon ay mabigyan po natin ng time na kayo ay bigyan ng instruction, lesson, lalo na sa baptism, kung bakit natin ginagawa po ito. At ayan po, At tabayanan po natin ang ibang mga instruction sa ating po mga announcement at maging man po sa ating mga bulletin na binibigay or sa ating mga programs. Kaya po rin ng Panginoon, muli, welcome po. Kasama natin si Engineer Samuel Dizon. At salamat sa Panginoon na siya ay kasama po natin from Dubai at welcome back muli
yung ating po mga newlywed na galing po sa malayo, no? Sa Japan, pero sabi ng iba, sana all. Pero si Sister Odessa, saan siya nagbrahe, Brother Jonathan? Sa Hong Kong. Di ba? Sa Hong Kong. Kaya sige lang po at pag-pray rin po natin sila. Kaya magiman po ang iba na may mga plano na umalis at bumalik, ay patuloy po natin sila ipanalangin, mga kapatid. Kaya salamat sa Panginoon. Muli po, to God be the glory. Tayo po'y patuloy umawit sa hymn 78, Thanks to God for my Redeemer. Ready, sing. Thanks to God for my Redeemer. Thanks for all that does provide. Thanks for times but not a memory. Thanks for Jesus by my side. Thanks for pleasant, cheerful springtime. Thanks for summer, winter, fall. Thanks for tears by now forgotten. Thanks for peace within my soul. Thanks for prayer that thou hast answered. Thanks for God that dost deny. Thanks for storms that I have weathered. Thanks for all that does supply. Thanks for pain and thanks for pleasure. Thanks for comfort in despair. Thanks for grace that none can measure. Thanks for love beyond compare. Thanks for roses by the wayside. Thanks for thorns their steps contain. Thanks for homes and thanks for fireside. Thanks for hope, the sweet refrain. Thanks for joy and thanks for sorrow. Thanks for having peace with thee. Thanks for hope in the tomorrow. Thanks to all eternity. Yung kanta na inawit po natin ay hango po yan sa talata sa Biblia sa 1 Thessalonians 5:18. In everything give thanks, for this is the will of God in Christ Jesus concerning you. Whether be in good times or bad times, we should always be thankful to God because God has a good purpose, no? Kung bakit nangyari yon sa ating pong buhay. Tumayo po tayong lahat and welcome natin si Brother Rolly Quevedo joining us, our Sunday worship. And may I call on Sister Joy and Sister Charmaine Esquera. Are they here to collect our tithes and offering? Let us sing our doxology and offertory. Ang Ama ay papurihan, Anak, Espiritong Banal, ng mga taong nilalang, at ng tanang sangkalangitan. Amen. The Bible says in Malachi chapter 3 verse 10 to 12, bring ye all the tithes into the storehouse, that there may be meat in my house, and prove me now herewith, saith the Lord of hosts, if I will not open you the windows of heaven, and pour you out a blessing, that there shall not be room enough to receive it. And I will rebuke the devourer for your sakes, and he shall not destroy the fruits of your field, neither shall your vine cast her fruit before the time in the field, saith the Lord of hosts. And all nations shall call you blessed, for you shall be the delightsome land, saith the Lord of hosts. Salamat, dakilang Diyos, sa totoo at napakagandang pangako niyo po sa amin. Yes,
the whole world experiencing kahirapan ngayon due to high price of oil. But I know, Lord, as we give back our tithes and offering unto you, as what we have promised, iingatan niyo po ang mga trabaho, ingatan niyo po ang mga negosyo at pinagkakitaan po ng bawat kapatiran po namin dito po sa Iglesia ng FBCC at gayon din sa mga kapatiran po namin sa aming pong FBC Church Outreaches upang sa gayon ay makatugon sa aming pong pang-araw-araw pangangailangan at gayon din makasuporta sa iyong lumalagong gawain. I declare the blessing and favor of the Lord be upon the jobs and businesses and livelihood of our brothers and sisters in Christ now and forevermore. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Amen. You may all be seated. At matapos po na makolekta ang ating pong tithes and offering, ay makakarinig po tayo ng awitin magmumula po sa FBCC Choir.
Isang mapagpalang umaga po sa bawat sa atin dito sa kapilya at sa ating pong mga kapatid na nakikinig sa ating pong pananambahan sa kanilang mga live sa ating live streaming, no. Isa pong kagalakan sa muli ay makapagbahagi ng salita ng Panginoon Diyos. Alam ko hindi po ako karapat-dapat dito dahil yung kanta kanina, yung be an example, no? Hindi ako yun eh. Hindi ako yun. Alam ko, and I admit sa sarili ko na ang bawat sa atin ay talagang we are still work in progress. Tanungin niyo po yung asawa ko. So, isa pong kagalakan muli, no? Makita niyo po yung ating naka-flash sa ating screen. Ano yung pinaka-prominent na mababasa niyo dyan? Yes, no? Yun yung question sa akin. Because dapat hindi ako nakatayo dito eh. Dapat ako nakikinig dyan. No? So, napakahirap pong mag-preach dito, akala siya ba? Kasi ang unang tinatamaan, ikaw eh. No? Dahil wala sa akin itong sinasabi ko itong pag-aaral natin ito. Wala sa akin ito. No? At napakabuti po ng Panginoon Diyos dahil sabi nga niya ay He's very patient with us, no? Kasi nga, hindi ito tayo takarapat-dapat, pero minahal tayo ng Panginoon Diyos. No? So, hayaan niyo po ng Banal na Espiritu ang siya po magturo sa atin. Buksan niyo ating mga puso at isipan sa ating mensahe sa umagang ito. Tayo po ay manalangin. Panginoon Diyos, kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat na kayo nga po ang patuloy na kumikilos sa amin. Alam niyo, ang bawat isa sa amin, Panginoon Diyos, ang aming mga buhay, ang aming mga pag-uugali, ang mga bagay, Panginoon Diyos, na nais mong alisin sa amin bilang isang model, Panginoon Diyos. At patuloy po kayong kumikilos sa amin. Salamat at patuloy mo po kaming gabayan, Panginoon Diyos, sa oras na ito. Ang Banal na Espiritu, ang aming pong hinihiling na bigyan mo kami ng wisdom, buksan mo ang aming mga puso at isipan. Sa mensahe ito, Panginoon Diyos, na patuloy kayo pong kumilos upang aming pong makita at magawa ang mga bagay nito bilang paglago sa aming spiritual na buhay at patuloy na makapaglingkod kami ng tapat sa inyo, Panginoon Diyos. Pagpalain mo po ang oras dito sa aming pag-aral ng inyong mga salita. In Jesus' name we pray. Amen. So, ang struggle po natin kasi, yung word na we are always, we feel that we are always entitled sa lahat ng bagay. Yun yung problema sa tao. Kaya itong word na humility ay napakahirap para sa atin. No? So, kung atin pong titingnan yung ating buhay, napakalayo. No? Napakalayo natin dahil nga kabaligtaran ng lagi natin nagagawa. No? So, ang ating pong topic sa umagang ito is humility is better in every way, no? O yung higit na mainam ang pagpapakumbaba sa anumang bagay. Sabi ko nga kanina, we feel entitled sa lahat ng bagay. Pero ito, baligtad.
No? Ang sabi niya ay pagpapakumbaba sa anumang bagay. So ang ating pong teksto ay makikita natin sa Proverbs 18:12 o sa Kawikaan 18:12, ang pagmamataas ay nagbubunga ng kabutihan. Tama ba? Ay, mali po. Kapahamakan pala, kapahamakan. Ngunit ang pagpakumbaba ay karangalan. It is a paradox of life. Di ba? Kabaligtaran. Paano ka magiging may magkakaroon ng karangalan kung lagi kang parang inaapak-apakan lang? No? Di ba? Kasi ang hinahanap natin, sa okasyon na lang, saan nyo gustong maupo? Di ba dapat nasa focus ka? Nakasentro ka ng atensyon. No? Yun yung laging hinahanap ng tao sa kanyang buhay. Gusto niya lagi siyang bida. No? Lagi siyang sikat. Pag hindi mo napansin, magkatampo na yan. Pag may ginawa siyang mabuti, hindi mo na-appreciate, magkatampo na yan. It is because of pride. No? And ang tinuturo pa ng Panginoon Diyos, sabi na, ang pagmamataas ay nagbubunga ng distraction or kapahamakan. Pero yung magiging mapagpakumbaba ay karangalan. No? Okay? So, ayaw niya. Okay? Ang pagpakumbaba ay mahalaga sa lahat dahil ito ay nagpapahiwatig ng tunay na halaga ng buhay ng isang tao. Ito po yung kabaligtaran ng unbeliever o ng isang taong hindi nakakilala sa Diyos dahil nga ang mahalaga sa kanya ay yung kung anong meron siya. Lalo na kung mayaman yan. Nakita niyo yung sa Facebook, no? Dahil mayayaman, ang yayabang nila sa traffic lang, no? Dahil nakawawa yung tricycle driver dahil mahirap lang siya, sasaktan siya, no? And it's all because of pride, no? Nagpapatibay ito ng tamang pakikipagrelasyon sa ating kapwa dahil iniisip nito ang kapakanan ng iba kaysa sarili. Ang sabi nga ako muna. No? Di ba? Sa pila lang. Guilty tayo dito. Ako muna. Sino hindi ayaw na yung gustong mahuli dito? Sa pila. Kumisan nga nagsisingitan pa no? Ito yung problema natin, no? Kaya nga ako, no, natutuwa ako nung mapunta kami ng Japan, makita mo yung mga tao doon. Hindi mo makita nakikipagsiksikan yung mga Hapon. Pag may nakita ang nagsiksikan doon, Pilipino. Hindi yun. This is reality, actually. Kasi, ang inisip kasi natin, tayo dapat. Yun nga, yung lagi ko sinasabi, we feel entitled always. Ako ito, dapat ako mauna. Huh? Sabi nga nung sa DCS, wag natin daw sabihin yung ako muna, kundi sabihin natin, akuin muna. Ibig sabihin, magparaya tayo. And that is humility. Huh? So, ang papakumbaba ay panloob na kalakasan na dapat taglay ng bawat isa sa atin, lalo na po kung tayo ay Kristiyano. Ito po yung kalakasan na nagmumula sa Panginoon Diyos na hindi yun natin makikita sa isang unbeliever. Kaya nga, anong pinagkaiba natin sa unbeliever kung wala tayo ng katangian na to sa ating buhay, no? Hinahayaan natin ang patuloy na kaalaman kung paano harapin ang mga pagtitiyaga at pananagumpay, ang mga hamon sa buhay tungo sa isang payapa, masagana, at tahimik na pamumuhay. Di ba napakaganda ng wala kang kaaway? No? Di ba napakaganda ng pinagpapasa Diyos natin? Actually, humility is giving God all what yung tinatawag natin karapatan natin, kundi pinapabayaan natin ang Panginoon Diyos na siyang kumilos sa ating pong mga buhay. So, sabi nga,
Okay? They that know God will be humble. And they that know themselves cannot be proud. Napakalalim po nito, no? Sabihin, kung talagang tayo po yung mga Kristiyano, no? Wala man dapat nikatiting na yabang sa ating buhay because we know that everything comes from God. Wala po tayong pag-aari sa mundong ito. Dahil lahat po ng bagay dito sa mundong ito ay pag-aari ng Panginoon Diyos. Kaya nga sabi niya, kung alam mo, no? Kung kilala mo ang Diyos, hindi ka pwedeng magmayabang. Because, sabi nga, tayo ho ay mga alabok lamang. No? Tayo mga alabok lang. Kaya nga sabi niya, and they that know themselves, kilala natin yung ating sarili, no? Cannot be proud. Wala kang pwedeng magpagmalaki. Lalo na kung tayo po'y mga Kristiyano at kinikilala natin ang Diyos bilang ating supreme sa ating buhay. How can we be proud? No? Pag ganito yung ating sitwasyon. So, mga kadahilanan kung bakit tayo maging mapagpakumbaba. No? Ano yung mga dahilan na yan? Okay, una, ito ay nagdudulot ng mas mabuting pakikipagrelasyon sa ating kapwa. Kasi pagka ang tinatarget natin ay confrontation, ay talagang lahat ng makikita natin sa kalsada, aawayin talaga natin. No? Pero pag tayo po ay isang humble na tao, sabi nga, ang ating pakikipagrelasyon sa ating kapwa ay nagiging maganda. No? Kasi pagka-proud ka, malayo ka pa, sasabihin, ayan na naman yung taong mayabang, oh. Ang yabang-yabang niyan. No? Pero napakasarap na isipin po na tayo ay walang kaaway dahil tayo nga ay mapagpakumbaba sa lahat ng sitwasyon. So, kung papaano ang langis ay nagpapabuti ng takbo ng isang sasakyan, ang pagpapakumbaba ay nagbubunga ng maayos ng pakikipagrelasyon at bukas na komunikasyon sa iba. No? Di ba yung machine ho, aandar ng maganda yan pagka yung tamang langis. No? Kung walang langis yan, masusunog yung makina . Parang tao yan. No? So kung tayo po maging mapakumbaba, sabi nga, ang ating pakikipagrelasyon sa tapwa, sa ating kapwa-tao, ay laging maayos. No? Ito ay nagpapahiwatig ng pagpapahalaga sa kapakanan ng iba kaysa sa ating sarili na nagdudulot ng respeto at pagtitiwala. Ito yung alisin natin yung kaisipan na ako muna. Ang ating isipin ay ano ba yung mas mahigit na mahalaga? Yung sarili ba natin o yung kapakanan ng ibang tao? Sabi nga ng Panginoon love your neighbor as yourself. No? So dito, makita natin yung respeto sa kapwa dahil ang sarili natin, gusto natin nirespeto tayo, di ba? So, paano natin papahiwatig yung pag-ibig na yon? Sinasabi ng Panginoon Diyos na love your neighbor. Kung tayo, no, ay napupuot, ang ating kapwa ay tinuturing natin na mas mababa kaysa sa atin. Hindi ko natin pwedeng gawin yon. No? Dapat talaga, yung word na love your neighbor, no? Ito yung pagpapahiwatig ng pagpapakumbaba because you are treating your neighbor kung ano yung gustong matreat para sa iyo. Yeah? Pero marami yung tao ang laging nanlalamang sa mundong ito. And that is the order of the day. Lalo na po ngayon. No? Sa panahon natin. Ang daming mandarayang tao nanlalamang ng kapwa. No? It is because of being proud. Okay? So, sa unang Pedro, 5:5, sabi po rito, at kayo namang mga kabataan, pasakop kayo sa matandang pinuno ng iglesia, at kayong lahat ay magpakumbaba sapagkat sinasalungat ng Diyos ang mapagmataas
ngunit pinagpapala niya ang mababang loob. Ito po yung katotohanan na kinikilala natin yung kapangyarihan ng Diyos sa bawat aspeto. Doon mo makikita yung tinatawag na Romans 8:28 that all things work together for good, no? To them that love God, to them who are the called according to His purpose. So sa lahat po ng bagay sa mundong ito, meron pong layunin ng Diyos sa ating buhay. Bawat nangyayari sa buhay natin, no, hindi yung kalugihan sa atin kung titignan natin sa paningin ng Diyos, hindi sa paningin natin. Pero karamihan napupustrate tayo because nakikita natin yung mga bagay kung ano yung gusto natin. Kaya tayo ay napupustrate, no? Dahil nga, yung gusto ng Diyos ay sinasalungat natin, pinipilit natin yung ating sariling kagustuhan, no? Pero dito sabi niya, yung word na magpakumbaba sapagkat sinasalungat ng Diyos ang proud, no? At pinagpapala niya ang mababang loob. Okay. So, meron nung merong nakita sa internet, sabi niya, being humble means recognizing that we are not on earth to see how important we can become, no? But to see how much difference we can make in the lives of others. Dahil nga, by nature, man is selfish, no? Yung word na selfish kasi kaya nga, sa sin, makita niyo kung ano yung ang letter ang nasa gitna ng sin? Sino? No, sino yun? So, kung tingnan mo yung sin, kaya merong sin kasi nandiyan tayo. Alisin mo yung I doon. O, palitan mo ng ibang bawel yon. Wala na, di ba? Pero, sabi nga rito, ang pagiging mapagpakumbaba daw ay na ating kinikilala, no? Kung gaano tayo hindi mahalaga sa mundong ito. Yun nga, yung lagi kong iniisip to, yung word na, yung gusto natin lagi tayo ang pinapansin, no? Lalo na yung panahon ni Padre Damaso, no? Yung sa No Limit Tangere, no? May eksena doon na nagtampo yung pare because hindi siya kinilala, no? So, sa atin, nangyayari ito. Napakasimpleng bagay kung minsan, no? Pagka ang isang bagay ay hindi na ayon sa gusto natin, nadidiskari lang lahat ng bagay. Di ba? Pagka yung bagay na nangyayari ay hindi na ayon sa gusto natin, doon mo makikita ang ugali ng isang tao. Pagka hindi na ayon yung mga pangyayari na nangyayari ayaw natin, lalabas at lalabas ang tunay na si Romeo. Lalabas nun. Huwag mo sabihin Kristiyano ka, matagal ka ng Kristiyano. No? Kaya nga, kung hindi lang sa biyaya ng Panginoon Diyos, kaya nga, dapat tignan natin, ano ba yung magagawa natin sa buhay ng ibang tao para mapaunlad din sila. Hindi yung puro ako. Okay? So, pangalawa, ito ay nagpapatatag ng tamang kaisipan at damdamin. No? Ang pagiging mapagpakumbaba daw ay yung ating isipan at ang ating damdamin ay talagang makita mo na, no? Although parang ang pakiramdam natin pag tayo ay minamaliit, no? Talagang sumasama yung ating loob. Pero sa katotohanan po yon, no? Kung titignan natin ito sa harapan ng Panginoon Diyos, ito ay nagpapatatag ng kaisipan at ng damdamin. Kung tayo po ay marunong magpakumbaba, mababawasan ng stress natin. Subukan nyo. No? Mababawasan ng stress natin, mas magiging masaya at maunlad ang ating buhay. No? Magiging maayos ang ating pag-iisip, maging ang puso at damdamin. Imagine kung lahat dito, kaibigan mo,
wala kang kaaway na isa. No? Hindi ba napakasarap nun? Pero kung ikaw ay isang mapagmataas na tao, lahat dito kaaway mo, ano mangyayari sa'yo? Di ba? Puro stress yung buhay. Makikita mo pa lang yung kaaway mo eh. May stress ka na talaga eh. So, napakainam po na tayo ay maging mapagpakumbaba. No? Sabi ko sa Kawikaan 22 verse 4, ang paggalang at pagsunod kay Yahweh at ang kapagpakumbabaan ay nagbubunga ng yaman, buhay, at karangalan. No? Ito yung, kung ang ating tinignan, hindi yung material na bagay. No? Ang daming mayayaman na walang kapayapaan. No? Ang daming mga mayayaman na hindi makatulog. Wala silang kapahingaan, no? So sa atin po, bilang mga tao na nakakilala sa Panginoon Kristo, no? Ang sayo ng salita ng Panginoon Diyos, no? Gusto mo maging mayaman, no? Hindi lang material, at magkaroon ka ng karangalan, matuto kang magpakumbaba sa buhay. Sabi ko rito, no? Humble people are happy people. No? Ang sarap po siguro. Ako, actually, talagang habang pinag-aaralan ko ito, naglalaban yung isip ko eh. No? Talagang, well, may pangyayari sa buhay ko na talagang I'm very proud. No? Hindi ko man sinasabi na, oy, ano ganito ako. But deep inside me, kilala ko yung sarili ko. I'm very proud. So, pagka-proud ka talagang magkakaroon ka ng deep inside, yung tinatawag natin kalungkutan sa ating puso. Kasi nga, hindi mo ma-express yung sarili mo eh. Naghahanap ka na lagi na kinikilala ka. Pagka hindi nangyari yon, nagagalit ka kahit sa sarili mo lang. No? So, pangatlo, ito ay nagdudulot ng personal na paglago sa buhay at bukas na kaisipan upang matuto. No? So, every situation in our lives, no, tayo ay tinuturuan. May mga, sabi nga, life lessons nga ho eh. No? As we journey this world, no? Yung ating mundo, sa mundo, lahat po ng nangyayari sa atin, mayroon tayong natututunan, mayroong pag-aaral na nangyayari sa ating buhay. No? So, ang taong mapagkumaba ay may bukas na kaisipan upang patuloy na matuto sa iba. Marunong tumanggap ng kamalian, which is question nyo, malaki. Malaking question yon. Ay, hindi, kung tama eh. No? Mali ka eh. No? Sabi niya, marunong tumanggap ng kamalian at kinikilala ang kanyang kahinaan at limitasyon. Lahat po ng tao, no? Ang tingin nila sa sarili ay napakahusay nila. Wala naman tao talaga na nasasabihin na, ay, wala akong sinabi. No? Kahit sabihin niya na yon, but deep inside, andun pa rin yung, magaling din ako, hindi, ikaw lang bang marunong ng ganyan? No? So ito, pag tayo nagiging mapagpakumbaba, kinikilala natin na lahat ng bagay, no, hindi natin kaya. Kaya wag tayong magmarunong. No? Kundi, this express our deep faith in God. Dahil siya lang talagang nagbibigay sa atin ng karunungan upang mabuhay tayo. No? Sabi po sa Santiago 4:6, ngunit ang Diyos ay nagbibigay ng higit na pagpapala, kaya't sinasabi ng kasulatan, ang Diyos ay laban sa mapagmataas, ngunit pinagpapala niya ang mga mapagpakumbaba. So sa atin po, sa isang Kristiyano ba ay nangyayari ito? Di ba anak tayo ng Diyos? Pero sabi ng Santiago,
ang Diyos ay laban sa mapagmataas. No? Hindi ko alam mo, dahil baka ang sinusulat ni Santiago rito, hindi mananampalataya, no? Tama ho yun, no? Pero kung kasama tayo dito, no? Ay, sabi nga, mag-isip-isip tayo. No? Napakahirap pong kalabanin ng Diyos. The most powerful God. Paano natin siya kakalabanin? No? Kaya nga, yung word na kung kakampi natin ng Diyos, no? Sino pang magiging kaaway natin? Pero pag kalaban natin ng Diyos, sino ang magiging kakampi natin? And sabi nga, you want blessing? Focus on humility. Sabi mo rito, no? Humility is the first step towards learning. No? Ito daw yung unang hakbang para tayo ay matututo. No? Kung titingnan natin yon dun sa perspective ng Diyos. You can't learn until you are humble enough to realize that there is something for you to learn. Oo nga naman. Paano pa isipin na gusto mong matuto eh? Sa tingin mo sa sarili mo, alam na lahat. Ang iyabang-iyabang mo. No? So, we are all guilty dito sa mga sa mundong ito, no? Even Christians, sabihin mo na napakatanda na niya sa pananampalataya, no? In one way or the other, we are all guilty of being proud sa ating sarili. And yun nga, laging pinapaalala sa atin ng Panginoon Diyos na lagi tayong dapat magpakumbaba sa ating buhay. Next, number 4, ito yung nagbibigay ng totoong kalakasan. Pagka manonood ka ng mga movies, no? Una, yung bida talagang sinusuntok-suntok lang, sinatadyakan lang, no? Parang nagiging kawawa sa tingin natin, di ba? Kaya nga pagka dumating yung climax ng movie ay gumaganti na yung bida, pumapatay na, tuwan-tuwa tayo. Bakit? Yun ang kasi yung damdamin natin eh. Akala natin yun ang kalakasan. Di ba? Kasi kawawa yung bida, binubog eh. Pero pagka nakaganti na yung bida, pumapatay na siya, tuwan-tuwa din sa deep inside. Totoo hindi. Oo. Kasi sabi nga, ang alam nating kalakasan ay yung may pagganti natin ng ating sarili. Di ba? Pero sabi na, nagbibigay ang kapagpakumbabaan ng totoong kalakasan. Baligtad ho, no? Sa buhay, no? So, imbis na kahinaan, ang kapagpakumbabaan ay naghipapahiwatig ng pagiging malakas sa pamamagitan ng pagpapakita ng pagbibigil sa sarili, kahinahunan, at ang kakayahan ng tumayo ng may kababaang loob sa lahat ng mga pangyayari sa ating buhay. No? Ito'y kabaligtaran ng mga bagay nating gusto sa ating buhay. Kaya kung yung sarili lang natin ang ating susundin at hindi ang gusto ng Diyos, talagang gaganti at gaganti tayo. Because ayaw nating masapawan. Di ba? Ayaw nating masapawan. Ayaw nating napapahiya tayo. Ayaw nating kilalanin, no? Yung mga bagay na nangyayari sa atin na hindi ayon sa gusto natin. Gusto nating bida tayo. Ang pelikula ho, hindi maganda pag walang kontra. Pag puno bida kayo, walang mangyayari doon. No? So, sabi po dito sa 1 Peter chapter 5 verse 6, kaya nga, pasakop kayo sa kapangyarihan ng Diyos. No? At dadakilain kayo pagdating ng takdang panahon. Ito yung kinikilala natin na lahat ng pangyayari sa buhay na ito, God is in control. Bakit mo pangungunahan ang Panginoon? Naniniwala mo ba kayo na kontrolado ng Diyos ang buong mundo? Kaya nga, bakit kung minsan pinapangunahan natin ng Diyos? Di ba?
It is because of pride. Yun o yung nagpabagsak kay Eva, kung yun yung matatandaan. Ano ba sabi niya? Hindi kayo mamamatay. Magiging Diyos kayo. Kagaya niya. No? Imagine. So, ang Diyos po, no, ay magbigay ng kadakilaan pagdating ng takdang panahon. No? Tayo ay, tawag ito, mayroong matatanggap na pagpapala sa Panginoon Diyos kung tayo ho ay laging sumusunod sa Kanyang kalooban. Kasi ang pagpakumbaba is always equated yun sa nagsasubmit tayo sa will ng Panginoon. No? That is the meaning of humility actually. It is submission, our submission to the will of God. No? Kasi walang ibang mas mataas kundi siya. Even ourselves. No? Sabi rito, humility is not denying your strength. Simple lang ako, ganito lang talaga ako. It's not denying our own strength, but humility is being honest about your weaknesses. Hindi yung pagpapakumbaba na kala mo na talagang hindi makabasag pinggan. No? But dapat nating kilalanin na sa bawat yugto ng ating buhay, mayroon tayong mga kahinaan. No? At kailangan natin ang Diyos sa mga kahinaan na yan. Okay, next. Ito'y pundasyon ng tamang pag-uugali. No? Sa bahay, sa building na to, ang pundasyon ay matibay. So, ang pagiging mapagpakumbaba ay ang pundasyon ng tamang pag-uugali. Ito yung nagsusupport ng ating buhay. No? So, gaya ng building na to, ang pundasyon ng nagsusupport ng building na to. So, kung mayroon tayong tamang kaisipan patungkol sa pagpakumbaba, no? Sabi rito, ang pagpakumbaba ay tinuturing ng marami na pinagmumulan ng tamang pag-uugali. Nagbubunga ito sa tao ng ugaling mapagpasalamat. Di ba? Imbes na magreklamo, mapagbigay, imbes na maging sakim, at ng kabutihan ng puso. No? So, kung tayo po ay isang mapagpakumbabang tao, no? O yung tinatawag na humble person, we always acknowledge anuman po ang ibigay sa atin ng Panginoon. In everything, give thanks. At ang pagpapasalamat po ay isang manifestation na tayo ay humble person because kinikilala natin ng ating Diyos ang nagbibigay ng lahat ng bagay sa atin. So sabi po sa Mateo 18:4, ang sino mang nagpapakababa na gaya ng batang ito ay siyang pinakadakila sa kaharian ng langit. No? So kung yung ating pundasyon, ang ating pananaw patungkol sa salitang humility ay nasa ating puso, no? Ang illustration ni Jesus Christ dito ay yung ugali ng isang bata. Ang ugali ng isang bata, galit yan, bigyan mo ng candy, wala na. Di ba? Pero yung matanda, kahit anong gawin mo, meron nga yung kwento dead na siya. Ayaw pa niyang magpatawad because of pride. No? Imagine, kinikim-kim mo yung galit, no? Sa puso mo. At ayaw mong actually ang pagpapatawad ko kasi it is a manifestation of humility no? Kaya kung minsan tayo mismo nagkakasakit. Tayo mismo nagkakaroon ng maraming mga problema. Nai-stress tayo. It's because sabi nga we want rather to be proud than to be humble. No? So,
ang isang bata, ang ugali niya, hindi siya nagkikimkim ng sama ng loob. Di ba? Yung batang maliit, hindi pa niya alam yung sama ng loob eh. Kaya nga pagka iapis mo lang siya, anong konting bagay lang, ina-appreciate na niya. But, pag tayo tumanda na, no, meron tayong sariling kaisipan, and most probably, lagi, mapagmataas yung ating iniisip. No? So, sabi dito, humble people are people who are good at being grateful for all God has given. Mga blessing ho na galing sa Panginoon. Ano man yan? Alam niyo ba na ultimo hininga natin, that is the greatest blessing from God. Magkano yung isang tangke ng oxygen? Sabihin mo, 1,000. Kung pagbabayad sa iyo ng Panginoon Diyos, yung hangin na hinihinga natin since birth, ilan na kayang milyon ang utang natin sa Panginoon? 900, yung 1,000 yung isang tangke, maglalas na sabi nyo, 2 days. Ilang taon na kayo, complete nyo. Kung magkano na yung utang natin sa Panginoon. But, as humble people, we must always appreciate and be grateful. No? Mapagpasalamat tayo sa mga biyaya at pagpapala ng Diyos na binibigay niya sa ating buhay. Okay? So, sa ating pong pangalawang punto, no? Ang bunga ng kayabangan at ang bunga ng kapagpakumbabaan. So, balikan po natin yung ating teksto kanina. Kawikaan 18:12. Ang pagmamataas. Pakibasa po natin ng sabay-sabay. Ready? Basa. Ay nagbubunga ng kapahamakan, ngunit ang kapagpakumbaba ay karangalan. So, tignan po natin ito. Ano ba ang bunga ng kayabangan at ano ang bunga ng kapagpakumbabang? So, ang pagmamataas, sabi dito sa Kawikaan 18:12a, ang pagmamataas ay nagbubunga ng kapahamakan. Napakaliwanag ko, no? Hindi na kailangan, sabi nga, dapat pa bang i-memorize yan? So, ang kayabangan ay nagdadala sa atin sa tiyak na kapahamakan. Tiyak ho yun. Pagka tayo ay mga Kristiyano at manatili tayong mayabang, sabi rito, ay magkakaroon tayo ng kapahamakan. Kaya ang mapagmataas na puso ay siguradong makatatanggap ng kaparusahan. No? Hindi yung impyerno pinag-uusapan natin dito. As Christians, we know, hindi tayo pupunta ng impyerno because God saved us already from the fire of hell. Ang sinasabi ko rito, yung buhay ho natin sa mundong ito. No? Kapayapaan, no? Yung ating kalusugan. Maraming tao may sakit dahil, yun nga, nai-stress sila. Ayaw nilang magpatawad, no? Ayaw nilang aminin na meron silang pagkakamali. Pinipilit nila yung kanilang kagustuhan, yung kanilang sariling kalooban, na siya ang mangibabaw sa lahat ng bagay. So, ito yung warning sa atin, no? Na bilang mga Kristiyano, ay dapat tayong maging mapagpakumbaba sa lahat ng bagay. So sabi po sa Kawikaan 16:18, ang kapalalo ay humahantong sa pagkawasak at ang pagmamataas na isipan ay ibabagsak. So, kung titignan natin dito, ang isang Kristiyano dapat, no? Pag sinabi natin na tayo sumusunod sa kalooban ng Panginoon Diyos, dapat po natin i-focus yung ating kaisipan under the great power of God. Hindi po tayong may control ng buhay natin, kundi ang Diyos ang kumukontrol sa atin. Napakaliit na bagay kung minsan gagawin natin kasi alam natin, kaya natin. Pero minsan pumapalpak.
Because, sabi nga, hindi natin ina-acknowledge na lahat ng bagay dapat isangguni natin sa Panginoon. Ako, guilty ako dito dahil pagka gagawin mo isang bagay, minsan hindi ka na magpipray eh. Dahil alam mo, kaya mong gawin eh. Minsan napakasimple pero tapos magkakaroon ng problema. So, sabi rito, ang gusto lang unang sabihin ng Kawikaan 16:18, sabi niya, lagi ko nating isangguni ang lahat ng bagay sa Panginoon. And that shows humility sa parte po ng bawat sa atin. Pangalawa, ang pagpakumbaba naman ay karangalan, no? Sa Kawikaan 18 verse 12b. Alam ng mga matalinong tao na ang kapagpakumbabaan ay magdadala ng karangalan. Kaya kung gusto nating ang totoong karangalan, dapat lagi tayong mayroong kababaang loob. No? Ito yung dapat laman ng ating puso. Sana matuto tayo talaga na ang ating kaisipan ay laging suko, no? Or under dun sa kapangyarihan ng Panginoon. Lagi nating isipin that we cannot control anything in this world. Kahit napakasimpleng bagay, magkakaroon ng problema yan pag hindi natin pinagkatiwala sa ating Panginoon. No? So, balikan natin ang ating mga napag-aralan. Bakit dapat tayong mapagpakumbaba? Number 1, ito'y nagdudulot po ng mabuting pakikipagrelasyon, nagpapatatag ng tamang isip at damdamin, meron tayong personal na paglago at bukas na kaisipan, no? Sa lahat ng sitwasyon. Nagbibigay ng totoong kalakasan, no? Sa ating buhay. Hindi yung pagiging mayabang ang kalakasan. It is the opposite. Dapat maging mapagpakumbaba tayo. At ito ay pundasyon ng tamang pag-uugali. No? Mag-start tayong mababa. No? Mag-start tayong mababa, hindi tayo babagsak. Hindi tayo babagsak. Okay? Pangalawa, ano ang bunga ng kayabangan kapag pakumbabaan? Ang kayabangan ay nagbubunga ng kapahamakan. Lagi ko natin tandaan yan. At ang pagpakumbaba naman ay nagbubunga ng karangalan. Anong gusto niyo? Karangalan? Kapahamakan? Nasa inyo ang choice. So para sa ating conclusion, mayroon akong kinuha mga quotes sa internet. Sabi rito, biblical humility means believing that what God says about you over anyone else's opinion, including your own. Ang mahirap po kasi, sabi nga kanina, kaya may sin because andyan kayo andyan tayo. No? But sabi nito, believing what God says about you. Sino ka ba sa harapan ng Diyos? Ano sabi ni Job? Sabi niya, nagsalita ako ng mga bagay na hindi ko nalalaman. Di ba? Napakahirap ng sitwasyon ni Job. And, kung tao tayo, justified yung sinasabi niya. Wala naman siyang ginawang masama. Pero bakit dumaan na siya doon? Pero nung makausap niya ang Panginoon Diyos, sabi niya, nagsalita ako ng mga salitang hindi ko nalalaman. And that is what humility is. Acknowledging what God says about us. Sino ba tayo sa harapan ng Diyos? Para hindi tayo maging mapagmataas. No? Then, sabi niya, humility is the greatest quality a person can have, and arrogance is undoubtedly the worst. Ang pagiging mapagpakumbaba daw ay isang katangian. No? Pinakamagandang katangian ng isang tao dapat. At ang pagiging mayabang naman, ito yung katangian na pinakamasama sa isang tao.
Okay? So, ano yung kasunod yan? Kaya dapat pwede nyo bang tingnan yung katabi nyo? Sabihin nyo, stay humble. Ako ba nakikita nung nakita sa akin? Di ba mayabang ako? Di ba? Di ba? Tumatawa tayo, but in reality, we are all guilty of this. In one way or the other. No? Kaya dapat to stay humble. Tayo pong lahat ay tamayo. Tayo po'y manalangin. Panginoon Diyos, salamat po sa mga bagay naming natutunan. At tunay nga, Panginoon, alam namin kumikilos ka sa amin. Hinakmalis namin ang aming mga kahinaan, Panginoon. And we are all guilty sa ganito pong bagay, Panginoon Diyos. Kaya tulungan mo po kami na maging mapagpambaba sa inyong harapan. At kilalanin namin, Panginoon Diyos, ang inyong kapangyarihan sa lahat ng bagay, Panginoon. Patuloy po naming hinihiling, O Diyos, ang inyong paggabay. At salamat, Panginoon Diyos, sa kabutihan mo na kahit ganito kami, Panginoon Diyos, ay maging matyaga kayo, Panginoon Diyos, sa buhay ng bawat isa sa amin. At nais namin, Panginoon Diyos, na baguhin mo po ang aming mga buhay at makonform ito sa inyo pong kalooban. Pagpalain mo po kami, Panginoon Diyos, at gabayan sa buong maghapong ito. In Jesus' name we pray. Amen. Yan na po yung ating pong finale, no, sa ating pong team, Walking in Humility. Okay? Pero meron pa po tayong isang Sunday, umaga. Meron pa tayong isang Sunday, umaga, pero sa hapon, wala na po. No? Kaya totoo po yan, mga kapatid. Kaya pasalamat na lang tayo sa Panginoon na hanggang doon na lang natin yung nalalaman natin sa buhay. Kasi the more na marami tayong alam, yan po yung nagiging tendency, nagiging mayabang po tayo. Totoo yun, no? Kaya nga mga kapatid, mamuhay tayo na may kapakumbabaan, biyaya, pagpapala, at kapayapaan ang iyong makakamtan. Kaya choose humility, blessing, and favor and peace we will be receiving from God, no? So, bayaan natin yung mga tao nanlamang sa atin, bayaan natin yung mga tao nanloko sa atin, bayaan natin yung mga tao nagmataas sa atin. Kasi at the end of the day, bahala na si Lord sa kanila. And we will be blessed by God. So, praise the Lord sa ating sa mensahe ng Panginoon na ating pong napakinggan. At I hope and pray na may apply po natin yan sa ating pong pang-araw-araw na pamumuhay. Malalaman po natin yan, no? Pagbaba natin dito sa ating kapilya. At tayo po ay nakisalamuha na po sa mga tao sa ating pong kapaligiran. Doon po natin ngayon may apply yung ating pong natutunan. So sa mga oras po na ito ay pagkakataon na makarinig po tayo ng special number na magmumula po sa Pabalan family. Tawagin po natin ang Pabalan family. They will render a song offering unto the Lord. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Muli, salamat po sa pagkakataon na to na binigay nyo sa amin sa pamilya ko upang makapaghandog po ng awitin sa Panginoon. Napakaganda po na mensahe ngayong umaga, isang paalala sa bawat isa na patuloy tayong magpakumbaba anuman ang marating natin sa buhay.
Nagpapasalamat po ako sa Panginoon sa buhay na binigay niya sa papa ko na magse-celebrate po ng kanyang kaarawan bukas at maging sa isang taon na dinagdag naman din niya sa buhay ko na which I will celebrate po in Tuesday. Sobrang thankful ko po sa 26 years na binigay sa akin ng Panginoon. Napakaraming biyaya po at pagpapala na binigay niya sa akin. May mga blessing na once upon a time pinagpipray ko lang noon way back. Pero ngayon na nakakamtan ko na at nararanasan ko na. Hindi ko po ma-imagine way back nung college ako na mararating ko itong posisyon na to na magkakaroon ako ng napaka mabiyayang trabaho at magiging blessing po ako sa pamilya ko. Lahat ng nararanasan ko po ngayon, pinapasalamatan ko po lahat sa Panginoon dahil way back college, akala ko kung di ako magiging CPA, end of the world na. Dahil pumasok po ako as student of BS Accountancy sa Holy Angel. Pero I battled depression po way back 5 years ago. Nag-therapy ako ng almost 2 years. And akala ko matatapos na lahat ng pangarap ko nun. Pero siguro I believe na rin direct po ako ng Panginoon dahil kung nagpatuloy po ako sa accountancy noon, hindi ako nag-shift, na-delay ako sa pagtatrabaho, nag-review muna ako, hindi ako makakapasok sa trabaho na binigay ng Panginoon ngayon. At syempre with all that blessing din, may mga pagsubok, may mga pagpapalo din ng Panginoon na binigay sa akin. And even through those blessings, thankful din po ako sa mga pagsubok and struggles na yon dahil patuloy na paalala po sa akin ng Panginoon na kailangan ko siya sa buhay ko at hindi ko kaya mag-isa. Ngayon, I feel that struggle again na para bang nagsa-struggle ako with my company sa trabaho ko po ngayon dahil ang trabaho ko po nasa tax and compliance po ako. Pero hindi po sa tax ng Pilipinas, hindi po sa BIR. Malinis naman po ang pera na sinasahod ko. Ang firm ko po ay based siya sa US. Isa po siyang accounting, tax and law firm na based sa Texas. And bago nung pumasok po ako sa company na to, napakaliit lang niya. Pero with the past almost 2 years, napakalaki ng growth. Napakadaming kliyente na pumasok sa company. Pero I think that growth sometimes can blind a person. So yung pong employer ko medyo focus siya sa profit kesa sa well-being ng kanyang mga empleyado. Nananalangin po ako sa Panginoon kung saan niya man ako dalhin, kung gusto niya akong i-redirect, kung gusto niya akong panatilihin dito. Nagtitiwala ako na ano man ang mangyari, nasa kalooban pa rin po ako ng Panginoon. At patuloy akong mananalangin at maglilingkod sa Kanya ano man ang mangyari. I believe 2-3 years time, I will go back again at this time and I can confidently say na all things work together for those who love God. And of course, syempre, with all the things na dinadalangin po natin sa Panginoon, importante yung humility and obedience. Hindi naman always lagi na manghihingi tayo sa Panginoon ng gusto natin, pero ang buhay natin ay hindi naka-align sa Kanya. And yun lang po. Good morning po. Muli, nagpapasalamat po ako sa Panginoon sa muling pagbibigay po sa amin ng pagkakataon na makapag-awit sa Panginoon, makapagbigay po ng papuri sa Kanya. Ang title po ng awitin namin ay What a Friend We Have in Jesus. Si Jesus po ang ating kaibigan na hindi mangiiwan po sa atin kailanman. What
temptations, is there trouble anywhere? We should never be discouraged. Take it to the Lord in prayer. Can we find a friend so faithful who will all our sorrow share? Jesus knows our every weakness. Take it to the Lord in prayer. All will weak and heavy laden, covered with a load of care. Precious Savior, still our refuge. Take it to the Lord in prayer. Do thy friends despise forsake thee? Take it to the Lord in prayer. In his arms he'll take and shield thee. Now we find us solace there. To God be the glory po. Advance happy birthday to you, Brother Manding Pabalan and Sister Cristel Pabalan. May the Lord God continuously bless you with abundant blessing. More blessing to come. Ang ganda na po nung pagkasunod ng birthday nila, no? 23, 24, no? So maganda yan pa. Tipid po sa handa pag ganun po yung kaarawan. Pero mahirap po yun, na magawa, no? So, kalooban pa rin ng Panginoon. So, tunay nga napakabuti po ng Panginoon. Kaya alam niyo po, napaganda yun, no, na wala naman talaga tayong pagmamayabang sa Diyos, eh. Bakit? Kasabi nga sa Kapampangan, gabuntamo, lupa lang tayo, no? So, ganun lang, stay humble at the Lord will bless us and give us a lot of favor and peace in life. Tunay nga napakabuti ng Panginoon sa ministeryo at gawain po na ating pong iglesia, no, na nagpapatuloy with so many church activities para po sa spiritual growth po ng mga kapatiran po dito po sa ating pong iglesia mula sa kabataan at gayon din sa mga adult, no? Ipagkakataon din po yung mga activities po na yan para magkaroon po ng fellowship at magkaroon ng maging malapit sa isa't isa. Salamat din sa mga tao, no, na naabot ng mensahe ng pagliligtas ng Panginoong Hesukristo. So as we see the current event right now, ay talagang masasabi natin na malapit na talaga dumating ang Panginoon. Especially what is Donald Trump doing right now together with his son-in-law na si Kushner, ba yung naliputan ko, first name niya. So they have now Board of Peace in Middle East. So it seems that they are, what we call this, inihanda na itong mundong ito, no? Sa tinatawag natin na kapayapaan. Pero syempre, hindi mo na mangyayari yon hanggat hindi pa po mawala tayo dito sa mundo at makuha tayo ng Panginoon sa tinatawag natin na rapture. And for that reason, ay patuloy tayo maging masigasig, no? Sa pangangaral at pagbabahagi ng mabuting balita ng pagliligtas ng Panginoong Hesukristo. So, binabati po natin. Pakiabot nga lang yung ating pong program. Yung ating po mga birthday celebrant po, no? This March, we would like to greet a blessed happy birthday. Nabati na po natin kanina ang mag-inang, ang mag-ama na si Brother Manding and Sister Cristel. Sa 28 ay si Brother Daryl Malonzo. 28 ay si Christine Daniela Manalang. At syempre sa 31, no? Si Brother Sam Dizon, okay? At belated happy birthday, no? Kay Sister Danny, no? Danny Quevedo, no? Isang maligayang kaarawan sa inyo. So patuloy natin pag-pray, yung mga ministry po natin sa AFP PNP Housing, San Luis, no? At maging sa San Agustin, at maging mga kapartner church po natin na sinusuportahan ng iglesia pong ito doon sa gawain po ng Panikitarlac, Cambodia,
yung ating adopted church, yung sa yung Antioch Baptist Church at maging kay Amazing Grace, no, kay sa pangunguna ni Pastor Jeremiah Abay. So this coming 24, kung nandyan lang po kayo sa paligid, dito sa paligid ng ating kapilya, punta po kayo dito, no? Second Recognition Day ng Bethany Children Learning Center. Actually, matagal na po yung Bethany, no? Dekada na. Pero nagawang Second Recognition Day kasi wala na po yung daycare. Ang pumalit po ay Bethany Children Learning Center. Para sa kalaman, kung bakit po binuksan yan ulit, ay para may bahagi po si Kristo sa mga bata at gayon din sa mga magulang. And hopefully, no, yung challenge natin sa mga magulang na sila po ay makabalik ngayon at maka-attend ng Sunday Bible School at bagay ang kanilang pong mga anak. Okay, yan po ay sa March 24, 10 a.m. po ng umaga at ang speaker po ay si Pastor Jehoshua Soriego. Okay, so ang cottage prayer meeting this coming March 27 ay sa tahanan po, no, ng Del Rosario family. Yan po ay alas 6 ng gabi. Kaya makita-kita po tayo dito alas 5 po ng hapon. Yan po ay sa Biyernes para po sa ating pong cottage prayer meeting. At yung men's fellowship naman ay sa March 31. Breakfast fellowship yung March 31, no? Hindi ako nakakamali, yan po ay anong araw yan? Merkules o Martes, no? So may breakfast fellowship po ang mga kalalakihan sa March 31. Okay, so okay na. So tunghayan po natin sa ating pong LED TV ang ministry at gawain ng Panginoon sa Iglesia ng First Baptist Church of Paloncan. Panoorin po natin.
Mahalagang paalala po, no? Yung mga kapatiran natin na narito po sa Bulao Resettlement will be having a Bible study and prayer sa ating pong kapatid na Sister Bing Makaspak sa kanyang puntahanan. Yan po ay sa araw po ng bukas. If you're here, join us around 5 p.m., no? To pray and to encourage her, no? Sa kanyang pong pinagdadaanan ngayon. We don't know what God's plan in her life, no? Pero medyo hindi po maganda ang kanya pong sitwasyon dahil it seems na metastasize po, no, kumalat na yung cancer po sa kanya pong katawan. Pero magandang bagay po na tayo pong makapunta doon to encourage at ipag-pray po siya. At bilang bahagi po ng ating pong ginagawa tuwing huling linggo or ngayong araw na ito, bagaman hindi pa po linggo dahil tayo merong gawain umaga hapon kasi next week umaga na lang, ay nakakawian po natin, buwan po ay we will pass a special offering po sa mga kapatiran po natin. So any amount would help them, no? Yung mga kapatiran natin nagda-dialysis at maging mga cancer patient po, no? So yan po ay kukolektahin po ni Brother Bong Rosario. So muli, isang pinagpalang araw po sa bawat isa po sa atin, and I declare the blessing and favor of the Lord be upon us all. Tumayo po tayong lahat sa ating pong pag-awit na ating pong closing song at sasabayan po ng pagkokolekta ni Brother Bong na ating pong special offering. Ating pong awitin ng ating team song, Have Thine Own Way, Lord. Ready, sing. Have Thine own way, Lord. Have Thine own way. Thou art the Father, I am the clay. Mold me and make me after Thy will. While I am waiting, yielded and still, have Thine own way, Lord, have Thine own way. Search me and try me, Master, today. Whiter than snow, Lord, wash me just now, as in Thy presence, humbly I bow. Have Thine own way, Lord, have Thine own way. Wounded and weary, help me, I pray. Power, all power, surely is Thine. Touch me and heal me, Savior divine. Have Thine own way, Lord, have Thine own way. Hold o'er my being, absolute sway. Fill with Thy Spirit, till all shall sing. Christ only, always living in me.
Let's pray. Tunay nga po, Panginoon, ang iyo po mga paraan sa amin ay napakahalaga. At hindi po dapat namin ito tanggihan, bagamat minsan ay malaking pagtuturo na minsan ay kailan namin supilin ang aming mga gusto, ang aming damdamin, lalo na kung ito ay tumutungo sa pagmamayabang. Patawarin kami, Panginoon, at nawa ay patuloy po maihayag sa aming pong mga puso at kaisipan, maging bahagi ng aming pong ugali ang pagpapakumbaba kung paano si Kristo ang nagsimula rin po nito at pinahayag niya ang napakaganda na katangian. Salamat, Lord, sa mensahe na amin natanggap. Patuloy niyo po i-bless ang bawat isa sa amin. Masakit man, ngunit napakahalaga. Aminin po namin na meron kaming mga pagkukulang. May mga kamalian kami na dapat ang iyo pong lakas lamang ang siyang mahayag. Lord, i-bless niyo po ang bawat isa. Maging man po ang aming pong mga kapatid na meron pong karamdaman. Amin po siyang lapit sa inyo, Panginoon. Ang iyong himala, ang aming patuloy na pinagkatiwalaan na meron kamagandang plano sa buhay ng aming kapatid na ito. Lord, salamat din po sa mga kapatiran na kung saan ay nag-celebrate na kanilang birthdays and anniversaries at maging man sa mga darating pa mga events ay patuloy kami maihanda sapagkat ito, Panginoon, bahagi ng aming pagpupuri sa inyo. Salamat po at ihanda niyo rin kami sa sunod na bahagi ng aming pong pagsamba, ang aming pong Sunday School. Sa pangalan ni Jesus, Amen. 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 Welcome po natin ang bawat isa. There's a welcome.